May nangyaring muli kina Miguel at Chantal. Pagkatapos nilang magniig, tinanong ni Chantal si Miguel, "Miguel, okay ka lang ba? Masaya ka ba sa tuwing nagsisex tayo?" Tanong ni Chantal. Nakangiti naman si Miguel na sinagot ang kanyang tanong. "Chantal, alam mo ba na parang nakalutang ako sa ulap ngayon sa sobrang kaligayahan dahil kasama ko ang isang babaeng minahal ko na lang nang hindi ko inaasahan. Alam mo ba, Chantal, nawala na ang pagmamahal ko sa asawa ko mula nang makita kita, mula nang may mangyari sa atin. Nag-usap kami kanina para magkaayos at tigilan na ang away, pero isang tawag mo lang para akong naputulan ng buntot. Agad akong lumipad para puntahan ka." Nakangiting saad ni Miguel. "Miguel, kaya mo bang iiwan si Talea para sa akin? Magsasama na tayo kasama ang anak mo. Mamahalin ko si Lester katulad ng pagmamahal ko sa iyo." Nakatulala si Miguel, hindi niya alam kung paano sagutin ang tanong ni Chantal. Basta, ang alam niya, mahal niya ito, pero wala sa kanyang isip na iiwan niya si Talea. Nakikita ni Chantal ang reaksyon ni Miguel, kaya nagmamadali siyang nagbihis at umuwi. Pinigilan siya ni Miguel, pero hindi siya nagpapigil. "Miguel, ngayong alam ko na hanggang sex lang pala ang sa ating dalawa. Naiintindihan kita. Alam kong ayaw mong dungisan ang pangalan mo. At ganun na rin ako. Tawagan na lang kita kung kailangan ko ang katawan mo." Seryosong tura ni Chantal at lumabas na siya agad ng kwarto. Pag-uwi ni Miguel sa mansyon, naabutan niya si Talea. May bitbit itong alak at sigarilyo. Natutulog na si Lester kasama si Yaya Karina, kaya mag-isa na lang si Talea sa sala. Namamaga ang mga mata nito sa kakaiyak. Pagpasok ni Miguel, binato siya agad ni Talea ng bote. Mutik na siyang matamaan, mabuti na lang madali siyang nakailag. "Miguel, saan ka ba nanggagaling? Nakipagkita ka ba kay Chantal? Di ba? Hayop ka, Miguel. Ako ang asawa mo, pero sa kanya ka nagpaparaos." Tumayo si Talea at sinampal niya si Miguel. "Talea, hindi kita niloloko. Tama na yan, matulog ka na." Umakyat si Miguel sa kanyang kwarto. Sinundan siya ni Talea at nagwawala pa rin ito sa galit. "Miguel, sumusobra ka na. Maawa ka sa akin. Miguel, kailangan kita. Paano na kami ni Lester kung patuloy ka nagkakaganyan? Kung anong ayaw mo sa akin, sabihin mo at gagawin ko. Aayusin natin ang pagsasama natin, kahit para na lang kay Lester." Saad ni Talea habang umiiyak. "Miguel, aalis kami ni Lester. Kapag hindi mo tinigilan ang ginagawa mo, ilalayo ko siya sa'yo sa lugar na hindi mo kami makikita. Ako ang ina ng bata, sa akin papanig ang batas at lalong hindi mo makukuha ang bata. Kapag napatunayan nila na meron kayong relasyon ni Chantal, masisira ang kumpanya nyo at ikaw ang sisisihin ng parents mo. Tandaan mo, Mama's boy ka, diba? Paano na lang kung itakwil ka ng mami mo?" "Miguel," seryosong sabi ni Chantal. Natauhan bigla si Miguel at pumasok ito sa bathroom para mag-shower. Iniisip niya ang mga sinasabi ni Talea. Kinabukasan, maaga si Miguel pumasok sa opisina. Nagpumilit si Talea na sumama kay Miguel dahil gusto niyang bantayan si Chantal na hindi makalapit kay Miguel. Pagdating nila sa opisina, wala pa si Chantal kaya nakangiti si Talea. "Miguel, ilipat mo si Chantal ng opisina mula ngayon. Ako lang ang pwedeng pumasok sa opisina mo. Bawal na si Chantal dito." Nagulat si Talea dahil biglang pumasok si Chantal. "No, hindi ako papayag sa gusto mo, Talea. Mas gusto ko dito kasama ang asawa mo." Nakangiting sabi ni Chantal. "Asawa ko ang nilalandi mo, Chantal. Baka nakalimutan mo kung sino ako sa buhay ni Miguel. Alam ko na nagsisex kayo ng asawa ko, pero kahit ano pang gawin mo sa asawa ko, ay kabit ka lang." Singhal ni Talea. "Kabit? Ha ha ha, no way. Hindi ako kabit, Talea. Tumikim lang ako ng ibang putahe." Nakangiting tura ni Chantal. "Ha ha ha, hindi kabit? Ganun na ba, Chantal? Anong tawag sa'yo? Na nakipaglandian ka sa taong merong asawa? Kabit ka, Chantal. Isa ka lang babaeng bayaran. Masahol ka pa sa pokpok." Galit na singhal ni Talea. "Talea, relax ka lang. Baka pumutok ang ugat mo sa ulo dahil sa galit. Baka atakihin ka at bigla ka na lang mamatay. Hindi ka ba natatakot na baka kahit hindi ka pa nililibing, nagsasama na kami ni Miguel?" Pang-aasar ni Chantal kay Talea. Hindi na nagustuhan ni Miguel ang sinasabi ni Chantal kaya pinagalitan niya ito.
Chantal, tama na. Asawa ko pa rin si Talaya at hindi ko siya kayang ipagpalit sa'yo. Kung ano man ang meron sa atin, kalimutan mo na yun dahil gusto ko nang ayusin ang sa amin ng asawa ko. Seryosong saad ni Miguel. Nagulat si Chantal sa kanyang narinig. Medyo tinamaan ang kanyang pride at napahiya pa siya sa harapan ni Talaya. Tumawa si Talaya dahil siya ang nanalo. Lumapit siya kay Miguel at hinalikan niya ito sa labi. Walang magawa si Miguel kundi pagbigyan si Talaya. Hinayaan niya itong halikan siya sa labi. Di lang halik dahil mas niyakap pa ni Talia ang kanyang kamay sa liig ni Miguel. Hindi maintindihan ni Chantal ang kanyang nararamdaman. Nasasaktan siya at nagsiselos at madali siyang lumabas sa opisina ni Miguel at umuwi na. Sumakay siya agad sa kanyang kotse at nakita niya ang kanyang mga mata sa salamin na may nangingilid na mga luha. Hayop ka, Vanessa. May araw ka rin sa akin. Gagawin ko ang lahat. Mamahal nila ako ni Miguel bilang Chantal. Sigaw ni Chantal. Kinabukasan, nagulat si Nathan nang biglang dumating si Talaya sa kanyang opisina. Galit na galit ito at pinalo na pa ang kanyang mesa. Tumayo si Nathan at pinagilitin niya si Talaya. Talaya, anong ginagawa mo dito? Bakit ka ba napasugod? Tapos magwawala ka na lang ng basta-basta. Singhal ni Nathan kay Talaya. Talaya, sumagot ka. Nathan, alam mo bang ginagawa ng future wife mo? Bakit ba kampante ka lang na nakaupo dito? Samantalang mabutihan na siya ang malinding yung sa asawa ko. Ganyan ka na ba katanga, Nathan? Sawang-sawa na ako sa babaeng yun kapag hindi pa siya tumigil sa paglalandi sa asawa ko. Ililibing ko siya ng buhay sa sementeryo. Galit na singhal ni Talaya. Talaya, relax. Bakit ba nagagalit ka ng ganyan? Mabait ang girlfriend ko at hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Tandaan mo, asawa ko na siya soon, kaya huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan. Singhal ni Nathan kay Talaya. Tinitigan ni Talaya si Nathan at tinawanan niya ito. Nathan, kailan ka pa naging tanga? Hindi ka ba naniniwala sa mga sinasabi ko? Nilalandi ng mascara girl na yan ang asawa ko. Nathan, wake up. Niluluko ka lang niya. Iwanan mo na siya habang maaga pa. Saad ni Talaya. Talaya, bakit ba nagkakaganyan ka? Baka ugali mo ng mang-agaw kaya ganyan ka kung mag-react. Masakit ba ang magantihan? Natatakot ka na mawala sa'yo si Miguel at maagaw ni Chantal? Tanong ni Nathan kay Vanessa. Hindi ako natatakot na maagawan, Nathan. Nag-aalala lang ako sa'yo. Naging ex-boyfriend din kita. Ayaw ko naman na masaktan ka sa babaeng yun. Hindi nga niya kayang ilantad ang pagmumukha niya. Paano mo siya minahal ng basta-basta? Talaya, nirerespeto ko si Chantal. Ayaw niyang makita ninyo ang mukha niya. Pero ako, kitang-kita ko lahat kung gaano siya kaganda at kung gaano kabusilak ang kanyang puso, Talaya. Ang nagmamahal, hindi basihan ang mukha. Tandaan mo yan. Kung tapos ka na sa mga sasabihin mo, umalis ka na at sana wag mo nang uulitin ang mga sinabi mo ngayon dahil hindi ako naniniwala sa iyo. Mahinahong sabi ni Nathan kay Talaya. Hindi ka naniniwala? Tanga ka na ba ngayon, Nathan? Niloko ka na nga ni Talaya noon. Gusto mo pa maulit ngayon kay Chantal? Talaya, anong ibig mo sabihin? Tanong ni Nathan sa kanya. Nadula si Talaya kaya bigla siyang natahimik. Tinitigan niya si Nathan. Si Vanessa ang nakikita nito sa mga mata at kitang-kita ni Nathan ang mga mata ni Vanessa. Nathan, ang ibig kong sabihin, parang niloloko ka na rin kita nung nagpakasal ko kay Miguel pero hindi ko sinasadya yun. Kagustuhan ng mga magulang namin ni Miguel ang lahat. Kaya nga ayaw kitang makitang niloloko ulit ni Chantal dahil nasasaktan ako para sa'yo. Hindi mo deserve ang saktan, Nathan. Saad ni Talaya. Talaya, kung masasaktan man ako, problema ko na yun. Wala nang tayo kaya wala ka ng karapatan sa buhay ko. Paulit-ulit man akong lukuhin, matatanggap ko yun. Ang hindi ko matanggap na merong mangialam sa desisyon ko. Umalis ka na, Talaya. Wag mo nang ulitin ang ginawa mo ngayon. Seryosong saad ni Nathan. Ang tanga mo, Nathan. Bahala ka sa buhay mo. Magpakatanga ka na hanggang gusto mo. At sabihin mo kay mascara girl na iwasan niya ang asawa ko. Kung ayaw niyang maagang mawala ng asawa, singhal ni Talaya kay Nathan. Nagmamadali na rin siyang lumabas sa opisina ni Nathan. Niiwang nakangiti si Nathan dahil muntik nang binuko ni Talaya ang kanyang sarili. Sige lang, Vanessa, mag-enjoy ka habang mainit-init pa dahil sa oras na malaman mo na buhay pa ang may-ari na mukhang ginagamit mo. Ngayon, tiyak na sa kulungan ka pupulutin.
Nakangiting bulong ni Nathan. Kinabukasan, nagulat si Chantal nang makita si Carlos sa loob ng opisina. Nasa production ito naka-assign bilang production manager. Tinitigan niya si Carlos mula ulo hanggang paa. Nakasuot kasi ito ng formal na damit. Ang gwapo ni Carlos at hindi siya makapaniwala na kaharap niya ito, ang lalaking laman ng kanyang puso. Nakita sila ni Talia kaya inabot ni Carlos ang kanyang kamay kay Chantal. Alam na ni Chantal ang dahilan kung bakit pumasok si Carlos sa company para mabantayan siya nito at nang hindi siya sasaktan ni Vanessa. Hindi tinanggap ni Chantal ang kamay ni Carlos. Tumalikod na siya at pumasok na siya ng kanyang opisina. Carlos, ayusin mo ang trabaho mo. Gawin mo. Mamaya, magsorbi kaming lahat sa production area. Bantayan mo ang babaeng yan. Ipasok mo siya sa loob ng freezer at hayaan mong tumigas siya doon at mamatay sa loob. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng susi para malaya ka ng paglaruan ang mascara girl na yan. Nabubuisit na ako sa babaeng yan. Kailangan niya nang magpaalam sa mundo at tumira sa impyerno. Vanessa, ako nang bahala sa babaeng yan. Magtatrabaho na ako, asahan mo. Gagawin ko ang mga pinapagawa mo sa akin. Saad ni Carlos. Pag-alis ni Vanessa, tinawagan agad ni Carlos si Chantal at sinabi niya ang plano ni Vanessa. Gagawin nila ang gustong mangyari ni Vanessa, pero drama lang ang lahat. Lumabas na silang lahat at pumunta na sila ng production site kung saan ginagawa ang mga wine. Meron isang room doon kung nasaan nakalagay ang mga yelo. Nagdi-deliver din kasi sila ng mga yelo sa iba't ibang malalaking supermarket. Mabenta ang kanilang mga produkto dahil in demand ang kanilang branded. Ini-export nila ito sa iba't ibang bansa. Ito ang nagpayaman sa mga De Los Reyes, mga branded na wine. Habang busy ang lahat, naglalakad mag-isa si Chantal, malapit sa lagayan ng mga yelo. Ilang saglit pa, pumasok na siya doon. Nakita siya ni Miguel na pumasok sa loob kaya sumunod ito sa kanya. Madaling nilak ni Carlos ang pinto sa labas. Chantal, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Miguel. Miguel, meron lang akong tinitingnan. Bakit ka sumunod sa akin? Tanong ni Chantal. Halika na Chantal, malamig dito. Lumabas na tayo. Pagbukas ni Miguel sa pinto, hindi niya na ito mabuksan. Lumaki ang kanyang mga mata dahil lock ang pinto. Sinubukan niyang kapain ang kanyang cellphone pero naiwan ito sa table. Chantal, nakalak ang pinto. Hindi ko dala ang cellphone ko. Nag-alala na saad ni Miguel. Miguel, paano nangyari ito? Ikaw ang huling pumasok, di ba? Tanong ni Chantal. Nataranta si Miguel at tiningnan niya si Chantal. Baka sa kanyang mukha na nag-aalala siya kay Chantal. Miguel, malamig na dito. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Hindi ko kakayanin ang sobrang lamig. Chantal, dala mo ba ang phone mo? Tanong ni Miguel. Miguel, hindi ko dala. Nasa table ko iniwan. Seryosong sabi ni Chantal. Hinubad ni Miguel ang kanyang suot na suit at tinakip niya ito sa likod ni Chantal. Nanginginig na si Chantal sa lamig. Lumapit si Miguel sa kanya at niyakap niya si Chantal ng mahigpit para mainitan ang katawan nito. Nagulat si Vanessa nang makita niya sa CCTV na magkasama si Chantal at Miguel sa freezer. Lumabas siya sa kanyang opisina at hinanap niya si Carlos. Pumunta siya sa opisina nito at nagwawala sa sobrang galit. Carlos, anong ginagawa mo? Bakit pati si Miguel kinulong mo sa freezer? Hayop ka Carlos, lahat na lang palpak. Bilisan mo, buksan mo ang pinto, sigaw ni Vanessa. Vanessa, paano nakapasok si Sir Miguel sa freezer? Si Chantal lang naman ang kinulong ko. Kunwaring tanong ni Carlos. Mas lalong nagalit si Vanessa sa tanong ni Carlos kaya kinuha niya ang susi at siya na mismo ang pumunta sa production site. Samantalang nanginginig na si Chantal sa lamig. Walang choice, si Miguel niyakap niya si Chantal ng mahigpit. Chantal, maghintay. Maghihintay tayo ha. Alam kong meron makakapansin sa atin dito at makakalabas na tayo dito. Saad ni Miguel. Miguel, ang lamig. Hindi ko na kaya. Saad ni Chantal. Chantal, nandito lang ako. Kaya mo yan. Kakayanin mo. Hinawakan ni Miguel ang dalawang kamay ni Chantal at hinipan niya ito para mainitan. Chantal, I'm sorry kung hindi kita kayang ipaglaban. Ilalayo kasi sa akin ni Talia ang bata kapag hindi kita iiwasan. Chantal, gusto kong malaman mo na mahal kita. Masaya ako kapag nakikita ka pero kailangan natin iwasan ang isa't isa na may asawa ka na rin soon.
Mag-focus na lang tayo sa kanya-kanya nating pamilya. Malungkot na sabi ni Miguel habang pinipigilan ni Chantal na putumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Nakakaramdam siya ng sakit at panghihinayang, pero naiintindihan naman niya si Miguel dahil wala naman itong alam na siya ang totoong Talia at ang kanyang kinikilalang asawa ngayon ay si Vanessa. Mas pinili niya na lang na masave ang kanyang pamilya at hindi maapektuhan ang bata sa alitan nilang tatlo. Tumango si Chantal sabay pagpatak ng kanyang luha. Hinalikan ni Miguel ang kanyang kamay. Tamang-tama naman bumukas ang pinto at agad siyang sinugod ni Talia at pinagsasampal ang kanyang mukha. Sinabunutan ang kanyang buhok at tinulak siya sa sahig. Nadapa si Chantal. Lumapit pa si Talia at tinadyakan siya sa tiyan. Sa galit ni Miguel, hinila niya si Talia at sinampal niya ang mukha nito ng 2 bisis. Tinulungan ni Carlos si Chantal na makatayo at dinala siya ni Carlos sa opisina nito. "Saan ka pupunta? Ang landi mo! Bumalik ka dito! Papatayin kita!" sigaw ni Talia. "Stop, Talia! Tumigil ka na! Kung ayaw mo ngayon din, mag-file ako ng annulment." Singhal ni Miguel at iniwan niyang mag-isa si Talia sa loob ng freezer. Hinabol siya ni Talia pero mabilis niyang isinara ang pinto ng kanyang opisina. Pinainom ni Carlos si Chantal ng kape para mainitan ang tiyan nito. Naawa siya kay Chantal at lalo nang makita niyang umiiyak ito. Si Chantal ang dahilan kung bakit pumasok siya ng company para maprotektahan niya ito laban kay Vanessa. Pero ang nangyayari, masakit dahil hindi niya ito nagawang protektahan. Niyakap niya si Chantal at hinayaan niyang umiyak ito sa kanyang balikat. Biglang pumasok si Vanessa sa opisina ni Chantal. Nagalit ito nang makita at nagyakapan ang dalawa. Binatukan ni Vanessa si Carlos. "Anong ginagawa niyong dalawa? Pagkatapos kay Miguel, kay Carlos ka na naman. Anong klaseng babae ka ba, Chantal? Di ka ba marunong makuntento ng isang lalaki? Kaya pala nagtatago ka sa likod ng maskara na yan dahil malandi ka kahit kanino ka na lang nagpapakamot." Galit na singhali Vanessa. "Talia, hindi ganun, kinukumport ko lang siya kaya napahiya siya sa ginagawa mo. Kanina, maraming nakakita ng sinabunutan mo siya." Saad ni Carlos. "Nahihiya? Ganun ba matablang pa ba ng kahihiyan ang mukha ng babaeng yan? Chantal, sa oras na akitin mo pa ang asawa ko, papatay na kita. Iniingatan ko lang naman ang mga pag-aari ko. Papatay ako kung kinakailangan kapag may nagtangkang makisalo." Galit na singhal ni Vanessa. Tumayo si Chantal at tinitigan niya si Vanessa. Nagulat siya nang biglang hablutin ni Vanessa ang kanyang suot na maskara. Mabuti na lang nakailag siya. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Vanessa. Napangiwi si Vanessa sa lakas ng sampal ni Chantal sa kanya. Gagantihan sana siya ni Vanessa pero sinalo niya ang kamay nito. Kinuha ni Chantal ang kanyang kape at binuhos niya ito sa mukha ni Vanessa. Sumigaw si Vanessa dahil sa sobrang init ng kape. "Sa susunod, Talia, piliin mo ang babastusin mo. Kumakalma ako kanina dahil ayaw kong makita ni Miguel ang totoo kong ugali. Akala mo ba natatakot ako sa iyo, Talia? Sino ba ang pag-aari mo? Si Miguel ba? Si Lester o ang mukha ng iba na ginagawa mong maskara para matakpan ang iyong kasalanan?" Galit na tura ni Chantal. Nagulat si Vanessa sa kanyang narinig dahil lahat ng sinabi ni Chantal ay totoo. Lumapit siya kay Chantal at tinitigan niya ito. "Sino ka ba talaga? Anong alam mo sa pagkatao ko?" Tanong ni Vanessa kay Chantal. Ngumiti si Chantal at tinalikuran niya si Vanessa. Natakot siya baka ano pa ang mabitawan niyang salita. "Ako ang karma mo, Talia, kaya umayos ka kung ayaw mo ipakain ko sa iyo ang mga binitawan mong salita." Kinuha ni Chantal ang kanyang handbag at nagmamadali na itong umalis.